Start na. A blessed and wonderful afternoon to one and all. And we thank God, despite of the past days that we have experienced, na may dumating na bagyo, hindi lamang po dito sa Pinas, kundi maging dyan man sa uh, what we call in Macau. And so it is that it is all in God's control, and we thank God for how God had been so good unto us. So, despite of it, we will continue with our lesson today, and we will be studying the Word of God in the book of John, chapter 11. And to start with, I want to read to you John chapter 11, verses 1 to 6. But precisely, we will be reading uh, John chapter 11, 1 to 6, and then we will be using some other verses also to be our guide in our studying the lesson we have this afternoon. In the book of John, chapter 11, this is the story of the Lazarus, the death of Lazarus. And it says, John chapter 11, verse 1, now a certain man was sick, named Lazarus of Bethany, the town of Mary and her sister Martha. It was that Mary which anointed the Lord with ointment and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. Therefore his sisters sent unto him, saying, Lord, behold, whom thou lovest is sick. When Jesus heard that, he said, this sickness is not unto death, but the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. When he had heard, therefore, that he was sick, he abode 2 days still in the same place where he was. Let us pause for a moment of prayer. Heavenly Father, we thank you, Lord, that once again we could open your word of God, your word today, that simply, oh God, we could analyze in ourselves the matter and what is happening in the book of John, chapter 11, would be a lesson for us to understand that will give us a change in our life. That this is also true in our everyday life. What Jesus had done in this passage is a teaching for us or a lesson for us. We have to learn, we ought to learn to be applicable in our daily life. So help us, oh God, that we could fully understand the way the Lord Jesus Christ wants to implement, wants us to understand, and heartily, oh God, put it in our life so we could show it that we really understood the lesson today. Thank you, and may you bless this as we go on. In Christ's name, amen. So, the Word of God here. In John chapter 11, napakaganda po ng kwento nung isa pong Bible character ni si Lazarus. In John chapter 11, it is very clear that there was a deep emotional connection between Lazarus and Jesus Christ. But as we go further with this lesson, I want to emphasize before you so we could fully understand how Jesus Christ dealt with this Lazarus. So, sa atin naman buhay, ay mayroong mga bagay na dumating sa buhay natin, and how could we deal with those issues in life? How do we deal with those challenges in life? How do we deal with those blessings that we acquire from God in our life? Now, this is a saying for us. May mangyari man sa buhay ng bawat sa atin, napapaligiran man tayo ng iba't ibang klase ng pamumuhay. This is it. Don't let the storm around you become the storm inside of you. Very simple na ito po yung challenge sa atin sa
kung ito. Because if you think about life, ano yung pinagdadaraanan po natin? How do we react? How do we accept? Paano natin tinatanggap? Paano ang ating ginagawa sa mga bagay na dumarating sa buhay natin? And this is it. Actions taken hastily, quickly, or hurriedly due to the pressure, the tension of the people, or the emotions of the moment tend to end in regret. Pag may dumating na pagsubok sa buhay mo, pag may dumating na isang ano man ko, blessings man o ano man yun, we take actions immediately. Gumagawa tayo kaagad ng paraan. It is because of the pressure na nakikita po natin sa situation or the tension of the people around us pushing us doing it or the emotions of the moment, but that will tend to end in regret. And in the heat of the moment, okay, pag ikaw po may nagka-clash ka sa isang tao, meron kang nakaaway, meron kang naging hindi maganda yung bigla na pag-uusap ninyo. And in the heat of the moment, emotions burst or emotions are heightened and you speak hurtful words out of anger. Nangyayari po ba sa inyo yan? Nobody is exempted. Hindi ba ba? Ako minsan pag nagagalit na rin ako dahil kung minsan nagugulat ka, but all of a sudden, hindi mo namamalaya, nakabanggit ka, nakalabas sa bibig mo, mga something, hurtful words, out of anger. But then all of a sudden, afterward, when you cool down, you begin to regret. Bakit? Christian ka eh. May Diyos sa puso mo eh. Na, sa init, sa dala ng init ng iyong galit, nakakagawa ka ng mga bagay na hindi mo akalain na magagawa mo. But all of a sudden, when you cool down and you begin to bow your head at sinasabi, ay, bakit nabanggit yun? And now you begin to regret. Why did I say? Why did I do it? And don't you know what? Ito po ay napaganda. Words have become wounds. I've been thinking of this. I've been looking for such a great word to examine myself, to examine yourself too, and also na ma-realize natin yung ginagawa po natin. Lumalabas sa bibig natin na hindi natin namamalayan. Na hindi natin nasa kabila, sa mga nakikinig, it has been something that will hurt them. So words have become wounds unto them. At napakahirap po. Yung sabi na, nasa huli ang pagsisisi. And you begin now to regret because of what you have done. Now, tignan po natin, balikan po natin yung kwento. Na ito po, dito sa pinag-uusapan natin, that afterwards, marirealize natin kung ano yung ibig kong sabihin. Now, here is Jesus Christ. Dumalaw siya sa bahay ng kanyang kaibigan. Hindi lang simpleng kaibigan. He loves Martha, he loves Mary, and he loves Lazarus. So, with this relationship with this family, Jesus Christ had a deep emotional connection sa pamilya nito, especially Lazarus and Jesus Christ. They have a deep emotional connection. Now, it says further in verse 5. Now, Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So, dito po makikita natin that there was a deep affection of Jesus to the family. You look at it. It is an evident that there was a deep emotional connection between Lazarus and Jesus, and there was a deep affection for his family. You look at it. Pag ikaw ay may pinupuntahan at alam po ninyo tayo naantig yung puso natin. May isang pamilya, may isang tao dyan na minahal mo, nabigyan mo ng importansya sa iyong buhay, and then you learn to love the family of that person. Kung ano yung nararanasan nila, kung ano yung pinagdadaan nila, ganon din yung kasakit sa puso mo, ganon din kasaya sa puso mo.
It is because there was an emotional connection between you and that person. And then afterwards, and after all of that, there will also be a deep affection to the family. Ganun po yung pangyayari. And then, if you look at the words of Mary and Martha in verse 3, try to study the words of Mary and Martha. Therefore his sisters sent unto him, saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick. What a great word. Mary and Martha told Jesus. Dito po, makikita po natin that we can see that Martha and Mary, we can not only see, but we can feel how Martha and Mary told Jesus. Their very words is a way, or it means to elicit emotional response from Jesus. Na gusto nilang marinig, gusto nilang makita kung anong sasabihin ni Jesus Christ sa kanila. Because of the word they said, behold, he whom thou lovest is sick. Alam mo, Jesus Christ, nandito kami sa iyo at lumapit sa iyo at nais namin ipaalam sa iyo ng iyong minamahal, ng iyong kaibigan, na iyong matalik na kaibigan, ng iyong best friend ay nagkakasakit. So dito pinapakita there was a deep emotional connection between Lazarus and Jesus. Na ang pagsabi ng kapatid dito na si Mary at Martha ay ibig sabihin na si Jesus Christ na pag narinig po niyan, hindi niya pwede pababayaan si Lazarus. But how did Jesus responded? And how did Jesus handle the situation? Anong kanyang ginawa? What did Jesus do? Ano ginawa ni Jesus Christ? Tignan po natin kung ano yung ginawa ni Jesus Christ. And this was the affection of the Lord Jesus Christ. Huh? Okay. Tignan po natin yung affection ni Jesus Christ. Because of the words of Martha and Mary pleading before the Lord Jesus Christ. How did Jesus Christ handle this? In verse 6, sabi po niya, it tells us, when he had heard, nang narinig ni Jesus Christ, ang sinabi ni Mary and Martha pleading before the Lord Jesus Christ, that his best friend, his very best friend, his very friend whom he loves daw, ay masakit. Kayo nga, may best friend kayo. O meron kayong kilala. Pag lumapit, may sabihin sa iyo, hindi mo alam yung kaibigan mo ito ay nagkasakit. Hindi mo alam yung kaibigan mo ito ay na-terminate. What do you feel? What will you do? Yun yung pleading ng magkapatid kay Jesus Christ. But Jesus Christ says, he responded with this. When he had heard, therefore, that he was sick, nang nalaman niya at narinig niya na masakit si Lazarus, he abode 2 days still in the same place where he was. Nananatili siya. Nagpanatili siya doon sa lugar na kung nasaan siya. Dito po ay pinapakita ni Jesus Christ, it tells us that when Jesus hears that someone he loves, someone he had a deep emotional connection with, Jesus Christ had not dropped everything and immediately went to him. Hindi po niya ginawa. Siguro kung kayo, nangyari sa inyo yan. Baka nasa palengke kayo at narinig, baka siguro, ay, teka sandali lang, huwag na muna ako dito, puntahan ko siya. Kailangan niyang tulong ko. That's good. Di ba ba? Maganda yung action mo. But here, meron gustong ituturo si Jesus Christ sa atin. Jesus Christ had dropped everything in his life. Jesus Christ, despite of the deep emotional connection with Lazarus, very simple ang ginawa ni Jesus Christ.
No, he didn't immediately rush and to Lazarus, but he stayed 2 more days on the place where he was. He abode for 2 days. Nanatili siya ng 2 araw. And you know what? And that is very natural. In the natural way, it appears that Jesus' response was cool-hearted and callous. Ito po yung response ni Jesus Christ. He stayed 2 more days. His emotional attachment were not his compass, and people's pressure was not his roadmap. Kung ano yung naramdaman niya kay Lazarus, nandoon yun, pero hindi niya binigyan na halaga. O hindi niya ginamit yun para magmamadali siya na puntahan si Lazarus. Nor even the people's pressure, ang kapatid ni Lazarus, na pinipressure siya, dalawin mo ang mahal mo na kaibigan. Emotional attachments were not his compass, and people's pressure was not his roadmap. Jesus was not in a rush, too. You look at it. It appears that Jesus' response was cool-hearted and callous. But take note of this. Tandaan po natin to. Emotional attachment were not his compass, and people's pressure were not his roadmap. Hindi yun yung nagtulak sa kanya. Think about this for a moment. Just for a moment. Nangyari sa inyo yan. You have to pause for a moment. Pause. But if you were just living on a world today, it is so common for us to see friends, many families, issues, misunderstandings among loved ones, among families. Alarmingly, the devil will easily use such issues as an avenue to attach our hearts in trouble, to disturb our hearts. And it's so common today na mangyari ganun. Kasi, you look at it, kaibigan mo, very simple, na-terminate. Nagmamadali ka, pinunta mo siya. Not knowing kung ano ang talagang issue, bakit siya na-terminate. Bakit nangyari sa kanya? Hindi na nagpaliwanag sa iyo. Hindi mo na nalaman kung anong buong katotohanan. But then you rush to the place, you rush to the issue, you rush to what we call the situation. Pumasok ka kaagad. Hindi mo nalalaman. The devil easily use that one to let your hearts or your heart be troubled. That your heart be disturbed. And that is so common today. Why? This is the reason. Think about this. Because the closer the relationship, binigyan mo ng halaga yung relasyon mo without further investigating the what we call issue behind it. Because the closer the relationship, the bigger the what we call temptation to rent us in the flesh. Kaya kuminsan pag hindi na tayo nag-iisip, abrak na kagad, yung kaibigan mo, nakipag-away, sumawsaw ka kagad, pati ikaw nagtibanat na, no? Tatawanan ka. Ang ating kaaway, Satanas. Nakihalo ka na kagad doon, and you don't know. Your flesh ay nandoon na. The deeper the emotional entanglement, the more the possibility for pain in you also. Kaya sabi ko nga, even when the storms are around you,
you need not put the storm inside you. The more the more the possibility for pain. No, imbes niya, yung kaibigan mo, tanungin mo muna, ano ba talagang nangyari? The real story. Tanungin mo muna, huwag ipadalos-dalos ka na, kaya di ka napuntahan natin, salakayin natin. That's not good. Because sometimes, yung tulak ng iyong flesh, yun yung naglalagay sa atin ng sinasawag po natin na kapamakan. How did Jesus handle the situation? Kamatayan. Kung sa atin na yun siguro, tumakbo na tayo. No? Ay, bayaan mo ito, ganito na muna gagawin, ganito. Then po ay kadalasan na ginagawa po natin. So it is a lesson for us. Hindi po masama na tayo po ay nandoroon. Makikiramay, nakikipaglungkot kung kalungkutan, nakikipagsaya kung kasayahan. Hindi po masama. But put it in a manner na yung mismo buhay mo muna, tignan mo kung maapektuhan. And this is the case of Jesus Christ. But Jesus Christ knew all about this. What do I mean? Jesus was not in a rush. Yung pagmamadali, kung minsan, diyan tayo natitisod. No? Sino pa dito ang nagmamadali sumakay ng bus? Nasubukan niya ng natisod. O kung may hawak ka ng itlog, baka nabasag pa yung itlog. Ang masakit pa dyan, pag nagmamadali ka, may hawak ka ng cake, pagsakay mo, okay, pagbaba mo, pagmamadali mo, natisod ka. You know what? In a rush, dapat mag-ingat po tayo. And here, Jesus was not in a rush. Pinakinggan niya kung ano yung detalye na sinabi ng magkapatid. So, Jesus Christ was not in a rush. He refused to be rushed. Ni-refuse na. Why? Because he was a man of compassion. Tayo, ganun sana natin. He was a man of compassion, not of sympathy. That's what I mean. Lahat tayo dito kasi kayo minsan, narinig mo yung kaibigan mo, yung mahal mo, kung sino dyan, ang lumalabas sa agad sa ating puso is sympathy. And then you know, that sympathy carries pressure, while compassion carries burden. Ano, pag yung sympathy mo, ano sa'yo, nagpe-pressure ka. Lalo na kung nagraras ka. That is why he was a man of compassion, not of sympathy. Jesus Christ did not hurried by what we call emergencies of others. That's what I call it. The emergencies of others. Alam ni Jesus Christ yung nangyari is an emergency for Mary and Martha. But he did not hurry by the emergencies of others. What did Jesus do? He paused. Not because he was sluggish, not because he was selfish, or not because he was self-centered. No. Because Jesus Christ is with compassion. Yung nararamdaman na magkapatid na ito, the burden that is in their shoulders right now is also the burden that is carrying right now. It's not a sympathy. And then yung sympathy natin kung minsan, but be sure, you will not be pressured. When good intention meet misguided emotions, that's human sympathy. Pag yung ginagawa po natin ay good intention, pero ito po ay misguided emotions. What I mean is, yung intention natin nandoon.
na matulungan natin yung tao sa sitwasyon niyang hinaharap sa ngayon. But when it is mixed with misguided emotion, na yung emotion mo para bang nagbe-burst dahil sa nangyari sa kanya, pati ikaw ay naapektuhan. That's human sympathy. Yung nakikiramay, yung nakikidalamhati, yung ano pa sa kanya, okay lang yun. Huwag lang yung pati ikaw na pressure baka mamaya. Dahil sa pakikiramay sa kanya, yung tao na, example, na nawalan siya ng malay, natumba siya, ikaw ang na-pressure because of sympathy, baka mauna ka sa niya. Baka mauna ka pa. Baka mamaya ikaw pa ma-high blood, nauna ka pa dun sa tao na yung pinuntahan o gusto mong tulungan. Look, just be careful. Sympathy often masks itself, pretends to act as compassion. Minsan akala natin yung compassion natin is already sympathy. No, iba po yun. Because sympathy often masks itself, pretends to act as compassion, but doesn't provide real solution. Hindi po nakaka-provide ng real solution yan. Why? Because sympathy responds in the flesh. Tingnan po ninyo ha. Sympathy responds in the flesh. And while compassion responds in the spirit. Tulak ng flesh mo yan. Huh? But compassion responds in the spirit. Sympathy carries pressures, while compassion carries burden. Sinabi po niya in the book of Galatians chapter 6, verse 22, verse 2. Sabi niya, as Christians, we are called to carry each other's burdens, not necessarily recognize. Because tayo po ay, alam po natin yung sinasabi ng magkasama, kung ano ay nararamdaman niya. We have to carry each other's burden also. But not to pressure yourself. Iba po yung nape-pressure, iba po yung burden na nararamdaman mo. So, a word of advice. Ito po yung a word of advice ko para sa bawat isa sa atin. Don't let the emergencies of others become yours. Nandyan tayo, why not? Why not hindi natin naramdaman yan? But be sure, don't let the emergencies of others become yours. Baka yung nangyari sa isang tao, kaibigan mo, pati ikaw hindi na makatulog sa magdamag. Sa isip sa kanya, ikaw ang kawawa. What do I mean? Don't let the storm around you become the storm inside you. Because panic is a product of restless heart. Nagpapanik ka na eh. And a panic is the product of restless heart. Yan yung pangyayari. Afterwards, I'll give you the 5 benefits of pausing before reacting. Andirito po. 5 practical benefits of pausing before reactions. Ang ganda po nito. Picturean na lang kung nandyan kayo. Because you will be soon using this while studying this word. Diyan po ninyo may apply sa buhay niyo. I'm not telling you na masama po yung tumulong. May kasabihan na. Sabihan sa kasabihan sa atin, unahin mo muna yung sarili mo. No? 5 practical benefits of pausing before reaction. I mean, hindi masama ang tumulong, but pause before doing anything. What are the 5 practical benefits of pausing before reaction? Tingnan po natin maigi ito. Napakaganda po ito. I tell you, you will soon realize that the tips that I will be giving you to today would be very practical and common in your daily life. Number 1, pausing will help you avoid panicking. Pag may nangyari,
Huwag kang padalos-dalos. You pause for a while. Ask God to help you. Don't panic. Kasi kadalasan sa ating minsan may nangyari, papanik ka na eh. No? Hindi mo na alam yung gagawin mo. But pausing will help you to avoid panicking. Because being in a hurry tends to fuel our worry. Tingnan mo. Look at it. Being in a hurry tends to fuel our worry. I know you will agree with me. Sino nakaranas sa inyo yan? If you are in a hurry, it will tend to fuel your worry. Nagwo-worry ka na. At hindi mo namamayan. Nagpapanik ka pa na. So why not pause for a moment? Lord, what will I do? Stop for a moment. At siguro, ano kaya gagawin ko para makatulong ko? Ano kaya yung kailangan sino kaya ang kailangan tawagan? Paano ko kaya siya matutulungan? Hindi yung kandarapa ka na dito, kandarapa ka na doon, dito ka na, nagpapanik ka na. Why not pause for a moment? This is the power of pause. Number 2, pausing will help to provide the opportunity to proper reflection. Okay. Pag nakita mo po ito, while ikaw ay nagpapanik sa number 1, you will see the situation. And then pausing will help you to avoid acting in worry. So in number 2, pausing will help to provide opportunity to proper reflection. What do I mean? Take note of this, my dear people of God, my brethren. Proper reflection does not change our situation. Hindi magbabago yung situation mo, but it changes our perception. Yun ang diriyan na issue, yun ang diriyan na mga problema, yun ang diriyan na mga blessing kung minsan, na dumating sa atin. Reflect upon it. Bakit kaya nangyari ito? Bakit kaya nakakaganito? And you listen carefully to them before acting. Because it changes our perception and to see things in the perspective of God. Merong gustong ipakita ang Panginoon. And when you see things in God's perspective, you see the bigness of the picture. Proper reflection. And dyan ka magsalita. Dyan ka. Hindi yung ikaw yung, imbes na ikaw yung magpasify, imbes na nandyan ikaw pa yung nagiging problema mamaya. Hindi po ba? Maraming ganyan. Yung nagpapasify, sila pa yung namamatay. Okay. It takes you back to Christ, which is the only result to repentance. Proper reflection. Ano kaya yung ma-advise ko doon? Ano kaya sasabihin ko sa kanila? Ano kaya dapat ko gawin? And that had I experienced, especially, even also when I was kung nandiyan ako. Number 3, pausing will help prevent you from responding or retaliating in the flesh. Okay, tingnan mo ang ganda po nito. Kasi, just observe this. I-observe po ninyo. When issues happen in life situations or circumstances, troubles, or whatever so, if we examine our initial reaction, ano initial reaction mo? Tumaas ka agad yung dugo mo? Kampante ka lang ba? O imbes na yung tao na tutula mo, mas mainit ka pa sa kanya? It is common for us to respond to be more in the flesh. Yan mo yung nangyayari sa ngayon. Imbes na in the Spirit of God, yung gagawin natin, we respond in the flesh. Kaya mas lalong nag-iinit. Imbes na kumakalma na yung apoy,
mas lalo pang ginagatungan. Hindi po ganon. Kaya kayo, advice ko sa inyo, pag may mga nangyayari dyan, mayroon kayo hindi pagkakaunawaan, huwag niyo nang ipos-pos. Nagkakreate lang po tayo ng problema. That's why we must pause for a moment and reflect our hearts too to settle before we respond. Yan po yung gagawin natin. Pause for a moment. Recognize in responding or retaliating in the flesh. Pausing will help you to recognize the signals God always send. Isa rin yun. No? Pag nag-pause ka, ma-recognize mo ano pa gusto ipagawa ng Diyos sa akin. Ano ba signal ng Diyos na dapat kong gawin? Huh? Take note of this. God never leaves us without direction. He never leaves us without guidance. And He never leaves us without warning. Yun po napakaganda na signals ng Diyos para sa atin. God never leaves us without direction. And God never leaves us without guidance. And God never leaves us without warning. Ano kailangan gawin natin? Sometimes, all it takes is to pause, to perceive what God wanted us to recognize. And that's the signal. Okay. Ano sabi? Paano malalaman? 1 Kings chapter 19. Ang sabi niya, the voice was God, was not in a loud voice. The voice of God, it was in a still, small voice. Diyan mo mapaperceive. That it prompts you to recognize the signal of God. And that's the time. Alam mo, pag nagsalita ang isang tao, lalo na si Christians, no? Naintindihan nila yung sinasabi. That pausing will help to recognize when, how, and why God will use you. And number 5, benefits of pausing before action. Sa mga buhay po natin, may mga bagay, hindi lang sa mga kapwa natin, may meron tayong gusto gawin sa ating buhay na kung minsan hindi na natin ina-analyze kung maganda yung idudulot o kung yung idudulot sa iyo ay saka na lang malaman mo, nag-regret ka na. Number 5, pausing will help to preserve you from the consequence of impatience. This is our sickness. No? Nawawala po yung patience natin. Even in your own self, in myself. No? There are times na may gusto kong gawin. There are times may gusto kong puntahan. There are times na nais kong tapusin. But then, nagmamadali ako. Without asking God, the signals of God. But you have to stop for a moment and pause and pray. And then when you do that, you have been preserved by God from the consequence of impatience. Dahil kung hindi ka nag-pause at nanalangin na dyan, yung patience mo mawawala. Doon na umaatake yung what we call worry in your life. Because the greatest mistake in life today, listen carefully, the greatest mistake in life today happens because of impatience. Impatience is the inevitable consequence of a troubled heart. Pag wala kang pasensya, ang puso mo laging aburido. Am I right? That's it. Pag nawawala yung patience mo,
konting kaluskos lang, konting narinig mo lang, nag-burst ka na. That's what I mean. So, Jesus Christ was not what we call cold heart, had a cold heart when when he knew that Lazarus died. He didn't have that callous heart, but he didn't refuse, but he didn't rush to the situation. He about for 2 days. At ang napakagandang pangyayari, even in our life too, whatever life brings across our path, we must find enough calm to think clearly and react diligently with the help of the Holy Spirit. Yan po yung dapat natin gawin. Yan po yung dapat natin malaman sa buhay. Whatever life brings across our path, ano man yung sitwasyon sa buhay, maganda man o may konting problema, we must find enough calm to think clearly and react diligently. Huwag kang padalos-dalos, kaibigan. Dahil ikaw ang kawawa. Ask it to the help of the Holy Spirit. Sabi ko nga, don't let the emergencies of others become yours. Don't let the storm around you become the storm inside of you. Very simple lesson that we learn. In everything that we do, you need to pause, pray, and ask God, what will you do? This is the lesson Jesus had displayed unto us. He knew that Lazarus died, but he says, the death of Lazarus is for the glory of his kingdom. But he says, come Lazarus, rise. It's on the power of God. Alam ni Jesus Christ ang nangyari. Alam niya kung ano yung nararapat sa ating buhay. Dapat pag-aralan natin mismo muna ang ating sarili. Pag-aralan natin ang bawat sitwasyon natin. Ang sitwasyon mo, ang kalagayan mo ngayon, maybe it is already the emergency within you. Emergency that will let you know that whatever life brings, just become to think clearly and react diligently with the help of the Holy Spirit. God bless each one of us. And I know na ang bawat sa atin ay alam na niya ang gagawin pag may dumarating na ganitong mga sitwasyon sa ating buhay. And let it be na maging kalmado lang ang iyong puso. That's the word of God. Shall we pray? Heavenly Father, we thank you, Lord, and may you bless continually the words that we have learned today. May we always understand that in the calmness of the Spirit, we could hear the still small voice of God. This is our prayer in Christ's name. Amen.